Mga good news, at news. bad news. Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Taas ang kamay nang na-traffic. Nung na-late sa office. Or di talaga nakapasok. No? Ay, ako yung, meron akong mga nagpaalam sa akin kanina na hindi mo na sila papasok Work from dahil home. maulan. Maulan din Oo, kasi. maulan, oo. Oo, baka nagbaha pa. Ayan. Oo. Ay, magandang hapon. Ako po si Maan Macapagal, mga ka-ATM. Oo. Ang question of the day natin, stuck ka ba sa traffic ngayong araw? Do you like surprises? Ha? Gusto mo yung sinusurpresa ka? Gusto ko yung merong konting pahiwatig eh. Ay, Gusto ko hindi yung kasi may di ba konting nakakatakot paramdam. din kasi yung sorpresa, ha? Oo. Ikaw ba ako kasi pag regalo, lalo't kakilala, ayoko nung mas gusto kong tinatanong na lang ako. Ah. 'Di ba? Tanungin mo ako. Hindi kasi nga, minsan kasi meron ka na nun eh. Ah. 'Di ba? Kaya mas maganda yung kumbaga magtatanungan na lang kayo na regalo pag Christmas kasi sayang din. Maganda ibigay na yung gustong-gusto mo. Kaya ayoko ng sorpresa din. Etong ang rally na to ay sorpresa yon. Oo. Ano yun? Wala bang intel? Mukhang meron. Pero hindi inasahan yung dami. Ganun ba yun? Oo. Oh, Pwedeng ganon. mm-mm. Ang masakit kasi niyan, paano kung merong emergency na kailangan dumaan sa EDSA ng mga panahon na yon? Oo, hindi tsaka maraming naperwisyo, 'di ba? Sa may epekto 'yan sa ekonomiya, ha? Oo, yung domino effect 'yan. Yung mga kargamento, deliveries na hindi nakarating on time, isa 'yan. Mga empleyadong hindi nakapasok sa mga kumpanya, 'di ba? Pabrika, may epekto 'yan Oo. sa workflow. Either kaltas. Oo. At saka yung sweldo, either Yes, kaltas oo. o wala silang sisweldohin Oo, ngayong hindi naman araw. kasi naman 'di ba, budgeted natin yung oras natin sa pagpasok. Alam natin yung bigat ng trapiko sa EDSA araw-araw, lalo kung rush hour. Pero yung iba nga yung bigat ng trapiko, kahit katipunan 'di ba? At tansyado mo 'yan, alam mo 'yan. Kaya nga sabi, ba't di ka pumasok na maaga? Tansyado ko naman yung oras. Oo, Kaya at yan hindi ka naman nga, nalilate sa may oras nangyari. na yun. Oo. Kasi nga, alam mo na 'di ba? Body clock mo na 'yan. O Oo. talagang nakaplano na talaga sa pang-araw-araw mong buhay ang oras ng iyong pasok. Yun nga lang, may nangyari, kaya talagang Ang tanong apektado kasi lahat. dun, ano bang ipinaglalaban? Kasi kung ipinaglalaban nila yung mapanagot ang dapat managot, hindi ba kawawa naman yung mga ordinaryong mamamayan na double whammy? Dahil kung susundan yung argumento na posibleng may mga nawalan nga na pondo ng pamahalaan, di ba nawalan na nga sila ng mga binayad nilang taxes, yung binayad nating taxes. Tapos pagpasok mo, dahil nga ikay magsisipag, dahil di ka naman anak ng kung sinong kontraktor, para hindi ka pwedeng pumasok ngayong araw. Di ka rin anak pagpasok ng mo- politiko, ha? Di ka rin anak ng politiko. Paano ngayon papasok ka dahil magkatrabaho ka? Makakaltasan ka pa o hindi ka sisweldo dahil hindi ka umabot on time. Oo. May sinabi rin sila na selective justice Oo. is injustice. Oo. Pero kasi, para ang sabi ay papanagutin yung lahat ng may sala. Pero yung isang halimbawang
umano'y may sala, bakit parang ligtas? Ayun nga. Oo, Yun diba? nga yung tanong din doon. Tsaka, kapag ikay kakasuhan naman at ikay pupunta sa isang trial, ikay sasailalim sa isang trial, sa isang paglilitis, hindi naman ibig sabihin nun na guilty ka na agad eh. Oo, harapin mo yun. At patunayan. At pagkakataon mo ito para patunayan na ikay walang sala. At ganun din itong gagawing impeachment trial kasi idinudugtong na rin ni Senator Rodante Marcoleta na ito daw ay may kaugnayan doon sa para hindi siya makalahok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Teka lang muna. So, ano diba? talagang bago pa man magsimula sa Lunes, parang ito yung may pagtatangka ba, partner na, kumbaga, mabalam or kumbaga, hindi on time. Na madiskaril. On trial, madelay. Madelay. Isa ba ito? Pero kasi, kung titignan mo, yung magsisimula sa July 6, hindi pa naman ito yung kailangan ng may numero at magbobotohan kung may sala ang pangalawang Pangulo o hindi. Ito'y pagsisimula pa lang noong mismong impeachment trial. Kaya pinagtataka ko, bakit nagiging issue yung para hindi siya makilahok? Hindi pa naman kailangan yung kanyang boto. Di ba? Ay, so aalamin natin sa mga darating Pero ilang na araw ba ito? Ang sabi ay, di ba, parang may lumalabas na impormasyon na parang 6 days. Oo, parang sana ay, kung wala namang problema sa maglabas ng saloobin. Yes. Di ba? Pero yung pagpilay sa ating ekonomiya, no, sa pang-araw-araw na daloy ng ating komersyo, no, ng ating pagpasok, no, ng mga manggagawa, mga empleyado, wag naman sanang kumbaga mahirapan. Diba? Kumbaga, may karapatan po tayo lahat na maghayag ng ating mga saloobin. Pero the moment na ito'y nakakasaklaw na doon sa karapatan din ng ibang tao, natatapos yan. At kapag ito'y may masamang epekto na rin sa ating mga kapwa, baka kailangan na natin magnilay-nilay. Tatanungin natin yung mga sarili natin na tama ba itong ginagawa natin. Pero sabi nga nila, ang protesta naman talaga ay kung wala kang pinipilay daw, ay hindi ka mapapakinggan. Alam mo yon? Kasi sa mga ibang bansa, marami mga protesta rin na nakapagpabago, no? Sa lipunan. Pero kumbaga, ito ba ay makakaapekto, makakapagdala ng kaginhawahan sa nakararami? Ito ba ay nasa katotohanan? Diba? Nasa panig ng batas? O yun. So, yun nga ang sabi mo, magdilay-nilay. Tignan din natin. Huwag din padadala, no? Huwag din padadala sa mga fake news, sa mga impluwensya. Tama. 'Di ba? So tayo mismo ay magsuri. Kailangan tayong magsuri. Lawakan ang isipan. Ayan. Ayan, ito kausapin naman natin dahil nga parang nagiging total eclipse of the heart. Bawal kantahin na. Bawal kumanta. Bawal. Okay. Parang ganun yung nangyayari dahil parang Sayaw ko na lang. nang walang dugtong. Tsaka may sayaw ba yun? Di ano? May sayaw. Slow lang. Kayo naman. Kasi parang natatabunan nga itong nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Syempre, hindi natin patutulugin ang issue na yan dahil makakausap naman po natin. Ilang tulog na lang ba? Oo, ilan naman? 6. 6. Hindi, 5. Countdown. Tama ba? Kasi July 6. Monday. Ngayon 30 na. So 1, 2, 3, 4, 5. Kasi pagising natin, 6 na. So 5. 5 tulog na lang. Diba? Parang commercial. Pasko. Makakasama po natin via Zoom ang tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang hapon po, Attorney Tolosa. Good afternoon. Magandang hapon, Zandro and Man, at magandang hapon din ho sa lahat ng inyong mga tiga-subaybay. Attorney. First time yung Okay lang. Hello. May narinig pa tayong ibang. May party line. Sige po, kahit mamaya na po kayo bumalik. Magi-interview lang po kami. May party line. May party line. Attorney, lumabas na yung pre-trial order, no? Yan, natanggap po natin yan kahapon. At bibigyan kayo ng ilang araw para magkomento.
3 araw ho, no, after ho mag-file ng kanilang comment ang magkabilang panig, then mag-i-issue na ho ng final pre-trial order ng impeachment court. Kayo po ba ay meron pang masasabi diyan sa pre-trial order? Meron pa bang hindi pabor sa inyo? Hindi naman ho, no, so far, lahat ho ng linalaman ng pre-trial order ay angkop naman ho dun sa nangyari during pre-trial, no? Dahil ang pre-trial order, dapat ho yan, it will summarize yung mga matters that were agreed upon by the parties, tulad ho ng mga stipulation of facts, no? Yung issues ho na pagka-agrihan, no? Na yan ho ang tatalakayin throughout the proceedings of the trial, no? Kasama din ho dyan yung schedule ho ng magiging takbo ng trial, no? So meron na lang hong konting mga bagay, no, na hindi pa naisama sa pre-trial order, tulad ho nung pagpapasya ng impeachment court, nauukol dun sa usapin ho nung BIR box. Pumayag na ang depensa, no? Nabuksan ang BIR box, pero sa isang kondisyon, no, na dapat daw ay executive session. Tama ho, no? Ang hiling nila, ito ay buksan lamang sa executive session, at pangalawa, at wag isa publiko ang linalaman nito. Pero meron ba talagang tax confidentiality laws? At ito ba ay hindi pwedeng, kumbaga, pwede bang gamitin ito sa isang impeachment trial? Tama ho, as a general rule, no, meron hong mga tax confidentiality rules, but as you know, meron hong mga exemption yan, no? At ang position ng prosecution, nangingibabaw ho, no, itong constitutional process ng impeachment. But I hope you'll understand, no, I can't go into the merits of that, no, but sa ngayon, ang mabuti ho ay pumayag na ho ang depensa na mabuksan ito, no? Lalo't lalo na maalala natin nung isang linggo, ang position nila dyan ay mariin ho silang tumatanggi na kahit markahan man lang ang box na ito, no? So at least ngayon ho, no, we welcome this development, this change of stance. Ngayon pumayag na sila na mabuksan na itong BIR box, masuri yung laman at mamarkahan. No? So we still take it as a positive step towards transparency. Ano pa yung sinasabi ng attorney na parang, payag kami, pero hindi nangangahulugan na legal yung pagbubukas na yan ng box o yung pagdadala mismo ng BIR, yung tax records sa Senate Impeachment Court? Tama. I think what they want to emphasize there is, no, since ang pinag-uusapan pa lang ngayon ay hindi pa ho yung pagtanggap bilang ebidensya nung hong linalaman ng BIR box. So, pinag-uusapan pa lang ho ngayon ay buksan para ma-inventaryo ho yung laman at mamarkahan. So, binibigay ho nila tong qualification na ito para sa tamang pagkakataon kapag ito ay we offer them in evidence, no, makakapag-object pa ho sila sa pagkakataon nila. Attorney Tolosa, ito pong nangyayaring rally sa EDSA, sa tingin nyo, may epekto kaya ito yung ganitong demonstrasyon? Makaka-apekto po kaya ito dun sa pagsisimula ng impeachment trial sa July 6? Sa tingin naman ho namin, hindi ho ito dapat maging rason para maantala ho yung pagsimula ng proseso sa July 6. No? Kaya't kami, tuloy-tuloy lang ho yung paghahanda namin, no? Para sa pagpresenta ng una naming testigo sa July 6, no? Tingin naman namin ang impeachment court din, no, ay alinsunod dun sa mga patakaran din on impeachment. Within 3 days, they will already issue final pre-trial order, no, just in time for the start of the trial on July 6. Hihiling po kaya tayo ng added na security, lalo na't yun nga, crucial yung pagsisimula, yung pagko-convene bilang impeachment court ng Senado, at kasabay nitong mga ganitong klaseng demonstrasyon? Tama ho. So, siguro titignan ho natin ang sitwasyon, no, habang mas lumalapit ho yung July 6, kung meron hong pangangailangan para sa additional security, no, para sigurado lang na
hindi maantala yung proseso, no? At siyempre importante ho siguraduhin natin ang kaligtasan ho ng lahat ng magiging involved ho dito sa impeachment trial. At anong take po ninyo doon sa sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta na bukod sa magiging isa sa mga impeachment judges, kaya daw siya ginigipit, kaya daw siya kakasuhan sa ombudsman ng plunder ay para hindi siya makalahok doon sa mismong impeachment trial. At this point ba may bearing na yung mga ganito? Ako, sa amin ho, sa prosecution, no, ang focus lang ho namin dito, patuloy ho na paghahanda no, ng aming mga ebidensya, no, by interviewing witnesses, making sure all of the documentary evidence are in order. All other things no, outside of this, we really don't focus on that. No? They have nothing to do with those other things. Basta kami, focus lang ho kami dito sa trial. Yung 92 days, tama ba? 92 days ang sinasabing ilalaan no, na schedule ng trial days nun sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tingin niyo matatapos yon on time o ilan ba ipapatawag niyo testigo in a day? No? Well, sa ngayon ho, under the rules, no, as a general rule, re-require ho ang bawat party na kapag nagpresenta sila ng isang witness ay tapusin yon sa isang araw. No? So ngayon, depende din ho yan sa ihahaba ng magiging testigo ng bawat witness o no, testigo ng bawat witness. Pwedeng, kung konti lang naman ho, no, yung testimony, pwedeng in one day makapagpresenta ho ng 2 or 3. No? Posible din ho yan na may mga ibang witnesses ay hindi na kailangang ipresenta. No? Then ho yung tinatawag na stipulations. No? For example, regarding authenticity of some documents. So kung papayag yung kabilang panig na para hindi na namin ipresenta itong tao na to para mas mapabilis ang pagdinig, they will already agree on the authenticity of, for example, some video footage, some documents, then, you know, we could dispense with the presentation of some witnesses. So, mas iiksi ho kung gano'n. So, sunod-sunod, base sa articles, ang inyong ilalahad na ebidensya po from, say, Article 1, 2, 3, 4, 31 days yata yung pinakamarami doon sa, yun. sa... Ang una ho, sorry, go ahead. Yes, sa confidential funds. So, so tuloy-tuloy ba 'yon or yung pinakamarami o pinakamarami ebidensya, 'yun ang mauna? Hindi ho. Sa ngayon ho, ang order of presentation of evidence na nakalagay ho doon sa pre-trial order, ang uunahin yung grave threats and assassination plot. Pangalawa naman ho, yung usapin sa confidential funds. Pangatlo, yung bribery sa DepEd at huli ho, yung unexplained wealth. Although nakalagay naman dyan sa pre-trial order, no, na ang prosecution at any time during trial, no, through a manifestation, we can inform the court, no, if we want to change the order of presentation, of course, subject to the approval of the impeachment court. Yan, So, yes. Approved na, attorney yun, no, yung paggamit ng wikang Filipino or Taglish naman or English. tama ho. Pero Tama ho. itong House Prosecution Panel, paano sila naghahanda? Entirely ba Tagalog? Or kasi di ba may mga termino na mahirap siyang gawing isalin agad Tama ho. sa wikang Filipino. Tama. Yes. So maganda ho na pumayag yung impeachment court to use both Tagalog and Filipino, no? So kahit kahit Filipinong sagot, no need to translate, no? Para hindi din maantala yung usad ho ng trial, no? At depende ho yan, no? Sa pagkakataon, depende ho yan kung ano yung tinatalakay. But in the end, kaya naman ho yan hiningi ng prosecution to make sure ho, no, na mas madali hong masundan at maintindihan ng mga kababayan ho natin, no, kung ano yung nangyayari sa impeachment trial. So we'll make sure na kahit yung mga technical na mga usapin ho, pipilitin na ang language na gagamitin yung mas maunawaan ho ng ating mga kababayan. So, syempre may preparation din dito kasi hindi naman sanay, 'di ba? Kahit yung mga abogado natin na talagang sa wikang Filipino. So, sinasalin na ba nila o nagpa-practice na sila
nung Well, oo. hindi naman ho lahat pipiliting maging in Filipino, no? As you know, meron ho masyadong technical na mahirap isali, no? But as much as possible, we will use a plain language. Kung English ho yan, we will try to avoid technicalities, no? And as much as we can, we will use Filipino also. Oo. Na-resolve na ba, attorney, yung hiling na makapagtanong sa testigo yung mga private lawyers? Oh, to clarify, under the rules, no, pwede ho dapat talaga na mag-participate ang mga private lawyers, no. And in fact, may precedent naman ho 'yan doon sa nakaraan ng mga impeachment trial ho, pinayagan naman ho 'yan. Ang hiniling lang ho ngayon ay sa isang testigo payagan na magpresenta o magtanong pareho isang public prosecutor at isang private prosecutor, no? Depende sa pangangailangan ho, no, nung pagkakataon na yun. So hindi naman ho ibig sabihin sabay yan, dalawa ho yung nagtatanong. Ibig lang sabihin kung merong ibang parte noong examination na it demands that this be conducted by the private prosecutor, for example, na payagan ho yun. So yan ho ang isa sa mga hindi pa ho na-resolve ba sa pre-trial order. So hinihintay din ho namin ang pagpapasya ng impeachment court dyan. Ay tinatanong din, attorney, nung mga kababayan natin, yung sinasabing 17 na common witnesses, paano ilalatag ito, attorney? Tulad nila Madriaga yan, Trillanes, pati si Ombudsman Rimulya and si NBI Director Matibag. Tama. Oo. So, since ang prosecution naman ho talaga ang unang maglatag ng ebidensya, no? So, pepresenta ho namin sila as our witnesses. At pag presenta ho namin sila, magkakaroon na ng pagkakataon, no? Ang kabilang panig na i-cross-examine ho sila. So, kung mayroon silang balak na itanong sa kanila, no, since linista ho nila sila as their own witnesses, yan ho ang pagkakataon nila na tanungin sila. So, most probably, no, wala na hong need para ipatawag sila ulit kapag oras na para ang depensa nang magpresenta ng ebidensya. Ngayon, kung gusto pa silang ipatawag ulit, kailangan ho yang maipaliwanag sa impeachment court, no, ano ang kadahilanan para dito, no? Kailangan mo ma-explain bakit itong mga bagay na gusto nyong talakayin, no? Dito sa pagpresenta nyo ulit sa tao na to, no, as your own witness, ay hindi nyo pa naitanong during your cross-examination. So, At Attorney Tolosa, siguro po, panghuling tanong ko na lang po ito, yung pagpapaliwanag sa publiko, bukod doon sa pagsasalin sa mga local languages, ano pa po kaya yung naiisip na paraan na prosecution para masawata itong pagkalat ng fake news? Kasi yung nangyari doon sa pre-trial, na ang daming lumabas sa mga issue kasi nga hindi siya bukas sa Open. publiko, ang daming mga nangyaring mga kesyo ganito, ganyan na nangyari. Paano po kaya natin may iwasan na maulit ito pagkasapit na ng mismong trial? At saka sinasabi kasi nila, bakit, yung wika Filipino lang, paano yung mga ibang dialect natin? Ano yun, sa sa recorded na lang, lalagyan nyo ba ng parang subtitle tong ano? tama yun. Well, unang-una, itong paglilitis, ito naman ay mapapanood ng live na ating mga kababayan. Pagkatapos nito, sisiguraduhin namin, no, as different spokespersons is magiging available ho kami, no, para maparating sa ating mga kababayan, no, kung at mapaliwanag ng mabuti sa kanila ano yung mga importanteng mga naganap sa paglilitis. At sisiguraduhin din ho na ito ay mapapaliwanag sa kanila sa kanilang mga kanilang dialects, no, sa different regions wherever they may be staying. So, meron naman din ho tayong mga magiging tagapagsalita dun sa mga iba-iba din hong probinsya para masigurado na ho natin na lahat ho ng kababayan natin maintindihan kung ano ho yung nangyayari. At yung pagsawata po sa fake news, paano pa kaya natin magagawa ng paraan yan, Attorney Tolosa? Tama. Well, aside dun sa fact na mapapanood ho ng live naman yan, no, I think we'll make sure to prepare briefers, no, para na nakalagay ho doon, no,
ano yung mga importanteng nangyari, no? Since dapat hindi naman magkaroon ng issue pa dyan, no? Kung with regards to the truth, no? Nung contents ng mga briefers na ipapalabas natin, dahil mabe-verify naman ng lahat yan, dahil again, mapapanood natin ng sabay-sabay. Alright. Sige po, marami pong salamat, Attorney Tolosa, at Thank you. aabangan namin kayo sa July 6. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo. Yan po si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Anong oras na, Miss Beautiful? 2 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Ay, kumuha muna tayo ng report. Sino ba yung nasa una sa listahan natin ngayon? Ilang transport group nagpahayag ng pagkadismaya sa naging epekto ng trapiko ng surprise rally na mga miyembro ng INC sa EDSA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila Radio Patrol, Steve Raz. Steve. Nanawagan ng iba't ibang transport group sa mga membro ng Iglesia ni Cristo na idaan sa mapayapa at maynaong paraan ang kanilang kinasang kilos protesta para maiwasan maabala mga motorista, pasahero, estudyante at manggagawa. Ayon kay Manibela President Bar Valbuena, malaki ang naging epekto ng rally sa kita ng mga tsuper, partikular sa Ortigas at San Juan, kung saan marami ang napilitang tumigil na lamang sa pamamasada dahil sa matinding trapiko. Igilid naman ni Pasang Mazda President Obit Martin na hindi nila pinipigilan ng karapatan ng sinuman sa malayang pagpapahayag. Gayunman, anya dapat ding maunawa ng mga ralista na hindi dapat maapekto ng serbisyo at kabuhay ng mga tsuper. Ginawa ng mga transport group ang panawagan kasunod ng matinding bigat ng trapiko at pansamantalang pag-asara na isang bahagi ng EDSA kanina dahil sa isinagawang surprise rally ng INC kaninang madaling araw. Sa kabila nito, kaisaan nila ang transport group sa ipinaglaban ng mga miyembro ng INC para hanapin ang transparency at accountability. Iwasan din na makaabala sa mga motorista, lalo na po yung mga naghahanap buhay na mga tsuper, estudyante, mga manggagawa na papasok po sa trabaho. Iwasan sana at huwag maharangan yung mga daan. Ang kalayaan po ninyo ng pagpapahayag ay inyo po yan. Hindi po namin ipinipigilan. Pero siguro sa inyong hanay, ayusin naman po natin. Pakikiusap po ako para ang mga pampubliko at ang mga pribadong sakyan ay makatuloy ng maayos ang daloy ng trapiko at makapagservisyo kami sa aming mga mananakay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat sa iyo, Steve Raz. Ay, kumuha pa tayo isa pang report. Alamin naman natin ang latest sa sitwasyon dyan sa EDSA White Plains. Makakausap natin live si Justin Ignacio mula sa PRTV News. Go ahead, Justin. Yes, andito kami sa EDSA White Plains kung saan sa mga oras na ito ay nagmistulang parking lot na nga dito sa lugar na ito. Ayon kay NCRT Original Director Anthony Averin, umabot na sa 13,000 ang bilang ng mga rallyista na narito ngayon at nakilahok dito sa isinasagawang rally nga ng Iglesia ni Cristo. Ayon din kay Averin, yung kanilang hanay naman ay naitala na sa 6,000 yung kanilang deployment o yung hanay ng mga pulis. Samantala dumating din si Senator Alan Peter Cayetano kanina kung saan kanina nga doon ay siya ay nagpahayag ng kanyang mensahe dito nga sa isinasagawang kilos protesta ng INC. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy yung pagtitipon-tipon ng mga grupo at nakahanay pa rin yung mga pulis, nakaantabay pa rin sila dito sa lugar. Pero dito partikular na sa EDSA White Plains kung nasaan tayo ngayon ay nagmistulang parking lot na nga ito. Nakikita natin ngayon naglalakad na yung ibang mga tao dahil malayo. Wala na actually mapaparkingan dito dahil puno na itong lugar na ito. At yung mga sasakyan naman na dumadaan dito ay limitado na lang. Makakadaan pa rin naman pero masikip yung kalsada dito sa EDSA White Plains. Yan na muna ang latest. Justin? Yes, Mahal. Oo, yung crowd kumpara dyan kaninang umaga at ngayon ay mas tahimik ba? Kasi sa report mo sa PRTV News, mamaya sarang kada balita, sinasabi mo 2 pulis ang nasugatan and 4 na rallyista yung inaresto naman. Justine. Yes.
tama ka dyan, Maan. Kumpara naman kaninang umaga, mas kalmado naman yung crowd ngayong hapon. Dahil kaninang umaga, tama ka, Maan, ay nagkaroon nga ng tensyon, no, sa pagitan ng pulis at mga relista, kung saan 2 pulis nga yung sugatan, habang 4 naman yung naaresto. 4 naman yung naaresto mula sa mga relista. Maan? Alright. Justin, si Zandro to, yung mga nagbebenta, yung mga vendor ng puto kalasyaw dyan, may mga nagbebenta ng mais o along dyan sa White Plains. Kamusta sila? Nandyan pa ba sila o kailangan nilang maghanap ng ibang lugar kung saan sila pwedeng magbenta? Oo. Actually, Sandro, etong nakikita ko ngayon na sa harap ko ay may nagtitinda nga ng mangga, no? At bukod dyan, ay nakakakita rin tayo ng ilan sa mga tao na nandito ay nagbebenta rin ng mais, yung mga palamig, ay meron nga yan dito sa EDSA White Plains. Yung tanong mo kung lumipat ba sila, nandito lang sila sa may EDSA White Plains, nandito pa rin sila. At marami-rami nga rin yung nakikita natin na bumibili dahil nga siguro talagang na nila yung advantage na makabili dahil mahirap yung makalabas mula dito sa EDSA White Plains, Sandro. Alright, sige, maraming salamat, Justin Ignacio. Yan po si Justin Ignacio mula sa PRTV News at nagbigay nga ng kanyang report mula dyan sa White Plains. Ano oras na? Miss Beautiful? Ang oras, 4 na minuto makalipas ang 5 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Syempre, isa sa mga pangunahing naging apektado ng rally nga dyan sa EDSA na hanggang sa ngayon ay isinasagawa ay yung mga namamasada, yung mga kababayan po nating driver. At kaugnay niyan, kausapin po natin ang National President ng Pasang Mazda, si Ka-Obet, Robert Martin. Magandang hapon po, Ka-Obet. Ay, isang magandang hapon na Sir Sandro and Mamaan at nakikinig po sa atin sa DZMM, isang magandang hapon po. Ka-Obet, kamusta po yung report sa inyo ng mga miyembro po nila na naapektuhan nitong rally sa EDSA? At saka syempre kaninang umaga rin, nagkaroon ng rally doon sa Liwasang Bonifacio. Opo. Kamusta po yung mga miyembro po nila? Well, ako, una po sa DZMM at Sir Sandro and Mamaan, ako'y nananawagan din na siguro itong mga organizer po ng mga nagdaling ito, siguro kailangan ayusin po nila ang kanilang hanay. Hindi po natin inyaalis ang kanilang pagrarally sapagkat ito ay isang kalayaan ng pagpapahayag ng kanilang damdamin. Subalit ang akin lamang panghilingan sa kanila, iayos po nila at ang mga daloy ng transportasyon, even private car owners, makaraan naman po at para naman po sila paghanap buhay, maihatid namin ng mga ating mga kababayan sa kanilang papasokang trabaho at pag-uwi, ganun din po. Sapagkat naapektuhan po tayo, yung pong pag-create ng traffic sa EDSA, ganun din po sa Liwasang Bonifacio, marami yung pasaheros namin ang tumatawag at naghihintay kami sa mga dadaanan na halos hindi ko makadaan, hindi ko makabiyahe. Kanya ako'y nananawagan to December kung maulit po ito at siguro iayos ng mga organizer, ginagalang namin ang kanilang pagpapahayag at sana po igalang din po nila ang kanilang transportasyon sapagkat marami po tayong mga kababayang naapektuhan sa ginagawa nilang ito. At sa panahon nga ngayon na mahal ang diesel, mahal ang gasolina, kaya yung mga kababayan natin umaasa nga doon sa mga pampublikong sasakyan, gaya po ng inyong grupo. May mga nakapag-report na po ba kung kamusta yung kinita nila ngayong araw? Well, halos naapektuhan po yung biyahe ng EDSA na yan, yung mga dadaanan niya, mga side street na inaasahan din po namin. Naapektuhan po pati itong biyahe natin ng Baclaran, na dadaan ng City Hall. Apektado ho lahat ng ating mga
kasapian. Kanya nga po kami sa Trumi, itinatig nila yung mga naging na-encounter ng problema ng traffic, itinatig nila yung problema ko konti ang pasaheros. Kanya nga po ako, sa pagitan yung istasyon, ay maipahatid ko sa mga kinaukulan o mga organizer na anuman, sino man magrarally, siguro po i-organize natin mabuti na yung pagpapahayag, pwede naman natin maipahayag ng maayos na hindi tayo nakakaabala sa kalye, hindi po tayo nakakaabala sa ating mga kababayan. Yun lamang. Ano pong bilin nyo sa inyong mga miyembro, ka-OBET, kung ito'y magpapatuloy pa? Well, ang aking bilin po ay siguro kailangan tayong maging matyaga at mag-ingat at medyo talagang itong mga ginagawa nito medyo nakaka-apekto sa atin. Hindi naman po natin hawak din ang damdamin ng ating mga kababayan ng nakikisa dyan sa pagrarally na yan o ano man ang kanilang damdamin. Siguro ang panawagan ko lang sa mga organizer, guys na pong mabuti at bigyan naman po ng ating mga hanay ng transportasyon, even the private sector para maging maayos ang flow ng traffic sa EDSA, maging maayos ang flow ng traffic sa Kalakang, Maynila. Ka-OBET, hindi po ba natin pwedeng, pakiusapan din itong mga organizer? Siyempre, tayo rin naman naapektuhan na nung sinasabing anomalya dyan sa flood control projects. At siyempre, nararamdaman din natin dahil nga kapag bumabaha, ay apektado rin itong mga namamasada nating mga kababayan. Pero parang nadodouble whammy kasi yun yung masakit sa kalooban natin na parang oo na biktima na nga tayo pero parang nadadagdagan pa yung kailangan nating isakripisyo sa araw-araw dahil nga may mga biglaang ganito. Yun nga po, ang sinasabi ko, yung flood control yan, kanilang isang pinaglalaban yan, yung mga gumawa ng hindi maganda sa ating pamahalaan, nagwalang yan sa pera ng bayan, ang nag-resulta nga po, tama sinasabi niyo, kaibigang Sandro, Mama, nag-last tayo. Hindi lamang po public pag bumaba, even kayo po mga privado. Yan naman ang pinag-uusapan na at ginagawa naman ng nakikita natin, ginagawa ng pamahalaan. Kung mabagal man, siguro pwede naman nating yung mga rally igawa na lang natin ng sulat at pagtulong-tulungan na lang natin yung ating PILG, ang mga senador, ang mga congressman, kausapin natin na they have to expedite these cases para magkaroon ng magandang resulta. Talagang kumisan kaibigang Santo, kaibigang Mama, naiinita rin po ang tao sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Pero itong pamamahayag nito ang ating pinag-uusapan, kailangan isaayos po ng mga organizer para naman po yung kanilang pagpapahayag maging maayos din. Siguro po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Kausapin niyo po yung mga organizers. Ano pong mensahe ninyo sa kanila? Maraming salamat to, Sir Sandro and Mama. Sa mga organizer po ng mga sino bang sect ang nagrarally dyan, anumang grupo po ang nagrarally dyan, siguro po ayusin po ang ating hanay at yung may mga oras tayo dapat ipagpahayag ang ating kalayaan at dapat pahayag doon natin siguro yun ng maayos, palagay ko panahon na partay maiwi, kundi umuwi na tayo pagkat yung pagpapahayag, andyan naman, kino-cover naman sila mga ibang istasyon ng telebisyon at radyo, palagay ko sapat na po yung maipahayag natin yan at hindi tayo makabala sa ating mga mamayan na talaga ang naghahanap po ng maayos para sa kanilang pamilya. Yan lang po yung panawagan ko sa mga sino mo magrarally, sa mga organizer, sa namumuno na ayos po natin, after maipahayag na po natin ang ating damdamin, siguro po tayo magpakapat uminat ng matiwasay at maging maayos po tayong lahat. Okay, salamat ka-OBET. Thank you, ma'am. Thank you. Ayan po, yan po si Robert ka-OBET Martin, ang National President po ng Pasang Mazda. Anong oras na, Miss Beautiful? Ang oras? Yung mic mo. Ang oras, 14 na minuto makalipas ang 5 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
Anong take mo? Syempre, kausapin naman natin itong subject matter expert na tukol naman dun sa paghimay naman natin sa usapin ng, syempre, ng komunikasyon, sa larangan ng media. Ito nga nangyari ngayong umaga at nangyayari pa rin nga ngayon dyan sa may bahagi ng EDSA. Makakausama po natin via Zoom si Professor Danilo Araw ng Department of Journalism, UP College of Media and Communication. Magandang hapon po, Prof. Danny. Good afternoon. Yes. Yeah, magandang hapon, Maan at Sandro. Salamat po sa imbitasyong ito. Kayo ba'y na-traffic din kanina? Sobra. Kasi may lakad ako papuntang Rizal Park Hotel, so nakatira ako sa Marikina. Ang dapat na 1.5 oras ay umabot ng medyo mahigit 2 oras. Kaya na-late ako. Buti na lang, yung iba pang mga pupunta ay na-late din. Kaya yung Pare-pareho speech lang. Pare-pareho lang. May mga maaga naman, pero sobrang aga naman dumating yung isa. 7:30 pa lang, 9 o'clock dapat yung, 8:45 dapat yung event. Pero lahat ay talaga, halos lahat ay talagang na-late. At tulad nyo, ay libo rin siguro yung mga na-late. Hundreds din. Baka milyon pa nga. Oo, di ba? Kasi galing south yung iba, papunta. Papuntang norte. Oo, at vice versa. Oo. Di ba? So, anong masasabi nyo? Kasi nasurpresa rin kayo tulad ng marami ngayong araw. Ang masasabi lang naman natin, syempre yung pasubali rito, lahat naman tayo may karapatang magpahayag ng damdamin. At yung freedom to organize and freedom of assembly, talaga namang dapat hinahayaan yan. Hindi po issue rito kung ang INC ay may permit ba o hindi. Ang usapin po rito, ano ba talaga yung kanilang ipinaglalaban? Kasi may valid points naman yung sinasabi nila na dapat na hindi lang si Marcoleta yung inuusig, dapat lahat ay ng mga nagkasala o tinitingnang nagkasala ay dapat na sinasampahan din ng kaso. Pero nakita ko kasi papunta sa Rizal Park Hotel sa may Liwasang Bonifacio, merong alley roon na may daladalang placard ang nakalagay, bakit si Marcoleta lang? I think that's a valid question, pero hindi dapat ito gawing excuse para protektahan si Marcoleta. Just for proper disclosure, as convener of Contradaya, nag-file po kami ng complaint laban kay Marcoleta for perjury. Kasi po, at ito rin sa tingin ko, yung batay sa pahayag ng ombudsman, ito rin yung parang basis nila for filing plunder naman. Kasi alam naman natin, it's a matter of public information na gumastos siya ng 112.8 million pesos sa kanyang kampanya sa pagkasenador noong 2025. Nanalo siya, pero ang kanyang campaign contributions ay 0. Ibig sabihin, walang nag-donate sa kanya kung pagbabatayan natin yung kanyang SOSE o yung Statement of Campaign Expenditure. Pero ang nakapagtataka, yung SALN niya ay nagkakahalaga lang ng 51.9 million. So merong discrepancy. Saan kaya niya nakuha yung yung pera niya para gumasto sa pagkasenador kulang dun sa kanyang net worth. Later on national television, sinabi niya nakakolekta siya ng milyon-milyong piso mula sa mga kaibigan. And then later on, sa kanyang inilabas na affidavit, some details were made public. Lumalabas 75 million ay mula sa 3 tao, including Mike Defensor na nagbigay daw ng 30 million. Yun yung problema. Kaya nga perjury ang final namin kasi nagsinungaling siya. Hindi niya pwedeng sabihin na ayaw magpakilala ng mga campaign donor, samantalang duty niya bilang law-abiding citizen and an elected senator at that to fill out properly yung SOSE. Hindi lang naman yan ministerial na kumbaga parang just for compliance ka magpa-file Kaya yun yung gusto kong linawin sa mga nanonood ngayon na nagrarally ngayon diyan sa People Power Monument
sana po gawing nating mas maayos yung mga panawagan kasi kung poprotektahan lang natin itong isang taong to na hindi lang plunder kundi perjury din yung complaint, iba pa yung complaint namin sa COMELEC. Kasama ko yung mismong chair ng COMELEC kanina dun sa Rizal Park Hotel and yun na nga lumalabas na talagang lilitisin pa rin siya. Yung iba yung resolution kasi ng COMELEC dun sa motu proprio investigation niya on Marcoleta, iba rin yung final namin na impormasyon na naglalagay ng specific violation sa Omnibus Election Code, particularly yung hindi tamang pag-fill out po ng SOSE. May nababasa ka bang pakiramdam mo lang gut feel ba yun, Prof, na yung ganitong paglabas sa lansangan ay gagamitin, no? Tulad niyan, kung aarestuhin nga si Senador Marcoleta at yung napipintong impeachment trial sa Lunes. Most definitely kasi yung mga sumusuporta kay Marcoleta, incidentally, sumusuporta rin kay Duterte. Kaya talagang may ganong posibilidad. Pero gaya ng nabanggit nga, dapat himay-himayin natin yung mga panawagan. Valid din naman yung sinasabi nung ilang mga nagpoprotesta na dapat talaga lahat ng sangkot dapat managot kasi yun din yung tema ng White Ribbon March. Incidentally, diyan din doon din sa People Power Monument, nakasama kami noong Sunday kasi inimbitahan yung kontradaya ng mga organizer kung pwedeng magbigay ng ilang pananalita hinggil sa election reforms. So yun yung kailangan nating tandaan merong basis of unity tayong mga Pilipino regardless of ideology, regardless of political color, dun sa panawagang lahat ng sangkot ay dapat managot. Kasi it doesn't matter kung ikaw ay pro-administration o anti-administration, dapat accountable ka sa mga ginawa mo, lalo na't ikaw ay elected official. So kung tatanungin kung dapat ba si mismong Pangulong Marcos Jr. ay dapat managot, the answer is definitely yes. Ganon din kay Vice President Sara Duterte. Harapin niya yung kasong inihapag sa kanya at dapat properly ay magampanan ng senator judges yung kanilang tungkulin na litisin yung kaso, yung 4 articles of impeachment batay sa datos, batay sa ebidensya. Hindi yung sinasabi ng isang senador na Duterte siya through and through. Kaya kahit ano raw iutos sa kanya ay gagawin niya. That is conduct unbecoming po sana. And through public pressure, makakaya nating i-pressure lahat ng mga senador na yan, including yung mga prosecutors na nasa Kamara de Representante, na pagbutihin nila yung kanilang trabaho. At ang mahalaga ay harapin kasi ang pagharap naman doon sa paglilitis ay hindi naman automatic kung nangangahulugan na ikaw ay guilty na. Kundi ito'y pagkakataon din para mapatunayan na mali yung mga ipinaparatang sa'yo kung mahahatulan ka o i-dismiss yung kaso. Diba, attorney? Hindi, professor, attorney. Diba, prof? Nagkukunwaring abogado lang. Pero tama po kayo. In all seriousness. Sa tagal ng traffic, naging abogado na. Oo nga Nakapag-review na. Pero in all seriousness, gusto ko lang linawin na kahit naman hindi tayo abogado, tayong tatlo, hindi naman yata tayo mga abogado, we have the necessary critical thinking skills to interpret the law. And in fact, the more well-enlightened lawyers welcome certain opinions regarding proper interpretation of the law. Yung pinanggalingan ko lang pala, sorry kung medyo kakambyo lang tayo ng konti, kasi tungkol sa multi-stakeholder forum yon on the party list system at maraming ideya na ibinigay yung mga tagapagsalita na hindi naman abogado pero pinapakinggan ng mga mismong framers ng 1987 Constitution na nandoon sa forum na yon. And bukas naman, to be fair, yung ilang mga opisyal ng gobyerno para baguhin yung party list system basta't ito ay maayos na magampanan talaga. At ulitin natin, usapin ng lahat ng sangkot dapat managot yung mga political dynasty at malalaking negosyo na nangha-hijack sa party list system.
dapat talaga i-call out yan regardless again of political color and whatever ideology they may have. So kung babalikan natin itong flood control scandal at saka yung usapin ng misuse and abuse of confidential funds, so itong mga akusasyong ito dapat seryosong hinaharap ng mga kung sino mang inaakusahan, at kung kailangang may makulong mula sa kanila, dapat harapin nila ng maayos. Alright. Kaya si Marcoleta, sinasabi kasi niya, haharapin daw niya yung kaso, pero apparently, may nangyayaring mga ganitong klaseng pagtitipon na tila tinitingnan lang yung kaso ni Marcoleta bilang simpleng persecution. Parang pinupolitika lang daw siya kasi raw siya ay quote-unquote anti-Marcos, which is not the point. Ang point dito, harapin niya kasi siya mismo ang umamin. Actually, yung datos, kung babasahin nyo yung aming complaint, it's still publicly available. Pwede nyo pong ma-download. Napaka-simple lang ng aming complaint na final Sinabi namin, ito ang lumalabas sa SOSE, ito yung inamin ni Marcoleta sa kanyang mga media statement, sa kanyang mga media interview, particular dun sa isang network. So yun yung yun yung mas dapat nating tignan. Dapat na yung pananagutan ang siyang pangunahing concern nating lahat. Alright. Kung ang INC... Ay, sorry po. Go ahead. Yan po. Sige po, medyo kulang na po rin kasi tayo sa oras, Prof. Danny, pero sorry. bawi kami sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Yan po si Professor Danilo Araw ng Department of Journalism, UP College of Media and Communication. Uy, matuwa naman tayo dahil happy graduation sa UP Baguio. Ay greetings kina Jez Tagapulot, Ian Pesimo, CJ Martinez at Steph Husay. Oo, at happy birthday din kay Angelo Toribio dahil nga nung Sunday pa pala siya nagbo-birthday. Oh. Pero hanggang kanina binabati. Kasi naman di namin naramdaman, Angelo. Naramdam ka. Sige. Bukas birthday. ulit babatiin namin, Jello. Akala mo. Susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?